Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niya mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng panalangin bago gumawa ng mahalagang desisyon. Siya'y nagdamag na nalangin bago pumili ng 12 apostol na magiging katuwang sa kanyang misyon. Pinapakita nito ang bawat hakbang sa ating buhay at dapat nakaugat sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bukod dito, makikita rin ang malasakit ni Jesus sa mga tao. Pinagaling niya ang kanilang karamdaman at pinalaya mula sa masasamang espiritu. Paalala ito na si Jesus ay pinagbumula ng malakas at kagalingan. Tayo man ay tinawag na maging kasangkapan ng kanyang pag-ibig at habag sa ating kapwa. Manalangin tayo. Amang Diyos, turuan mo akong laging manalangin bago gumawa ng mahalagang desisyon. Tulungan mo akong umasa sa iyong kalooban at hindi lamang sa aking sariling lakas. Naway maging bukas ang puso ko upang maging kasangkapan ng iyong pag-ibig, paggaling at habag para sa aking kapwa. Amen.